basa tapos sumakit yung banda rito sa may mata, okay lang yan. Pagpapagawa tayo ng salamin, di ba? Hindi naman delikado. Yung iba naman, mas malala yung sakit, one-sided yung masakit. Dito sa kaliwa o sa kanan, ito, ang daming ugat to. Posibleng migraine yun, migraine. Migraine, a little more serious, pero may gamot naman tayo sa migraine. Yung iba naman, sumasakit ng ulo, kasi naglagi nagtatrabaho. Yan, no? Pwedeng sumasakit yung leeg niya, dami niya binabasa, tapos yung telepono nakasabit dito sa side, yan. Pwede rin yan. Ang mga may migraine, ganito, lagi sumasakit ng ulo nila. Yan. Yan po yung mga mukhang kaya namang gamutin. At ginagamot natin, pero hindi naman ganun ka-serious. Pero, merong mga headache na hindi dapat binabaliwala. Ha? Hindi lahat ng headache ay baliwala. Merong headache na delikado. Ito po. Pag ang sakit sa ulo nyo ay sobrang sakit, yan talagang sobrang sakit, parang nabibiyak na yung ulo mo, gusto mo na iumpog yung ulo mo, o 1 linggo, 2 linggo na, sobra talaga sakit yung ulo, hindi natin masasabi yan. Kasi baka may ibang problema na, ha? Tignan natin ano yung mga possible problems. Doc Lisa. Yan. Kung sobrang sakit ng ulo, lalo na kung biglaan na sumasakit, pwede nagkaroon ng stroke. Pwedeng may stroke. Katulad nito, may lahi kayo ng high blood, may lahi kayo ng diabetes. Kita nyo, gumagalaw yung barado. Nagbara yung thrombus. Dahil nagbara yung thrombus, nakita nyo, mas maitim to. Kaya ito mas maitim kasi namatay itong parte ng utak. Ito yung utak, healthy yung pink, nagbarado kasi dito, ayan o, nagbara siya, namatay itong parte. Ang mangyari sa pasyente, hindi niya magagalaw yung kamay niya. Kunyari, nabara right side. Pag nabara right side, yung kaliwa, hindi magagalaw yung kamay. Ngiwi din yung muka, hindi magagalaw yung paa. So, yung iba, medyo nagiging serious. So, hindi lahat ng headache ay baliwala. Yung ganitong headache, baka stroke na pala. Meron din naman isang klaseng stroke na dumugo naman. Kanina, nagbara, pinakita ko sa inyo. Ha? Ito naman, dumugo, may pumutok na ugat. Dahil sa taas ng blood pressure, baka blood pressure nyo, 160, 100, 180, 100, sa lakas pumutok. Oh. Ang sakit din yan. Yan. Tsaka yung ganitong pagputok, puwera sa masakit ng ulo, kadalasan, nagsusuka din yung pasyente. May suka. Pag nagsuka, hindi po magandang sign yan. Tandaan nyo. Masakit ang ulo, tapos nagsusuka. Ibig sabihin, mataas yung pressure sa ulo. Actually, nakausap lang natin yung isang magaling na doktora, Doc Lisa, si Doktora Rebecca Castillo, isang infectious disease doctor. Sabi niya, uso din ngayon ang meningitis. Meningitis. Ibig sabihin, masakit ang ulo, may lagnat, nagkaroon ng infection sa katawan, kumalat sa utak. Delikado po yon. Kailangan nito ng ospital at gamot na antibiotic sa suwero. So yan masakit ang ulo, nagsusuka, hindi magandang sign. Pa-check up tayo. Namamanhid ng kamay. Hindi rin maganda yung masakit ng ulo, namamanhid. Nangihina. Kung nangihina, hindi rin maganda. Tsaka yung matagal na pagsakit, baka kailangan natin pa-CT scan, pa-MRI, para malaman natin walang brain tumor, walang aneurysm, at walang stroke. Yan kasi ang binabantayan natin. Ha? Pakita pa natin, Doc Lisa. Yan. So, yan ang mga binabantayan. May mga sakit ng ulo na sinasabi ko hindi naman delikado, pero may sakit ng ulo na kakaiba na. Kaya kung yung mga may edad, may mga high blood, may diabetes, mas mabilis pumutok, mas mabilis ma-stroke. Ha? So, huwag niyong babaliwalain yan. May tinuro na ako dati. Second, paano naman kung masakit yung sa mata? Ayan, pakita natin. Pag masakit ang mata nyo, yung iba naman, baliwala naman, masakit lang yung mata, baka headache lang. Pero may isang masakit ang mata at lumalabo ang mata at namumula ang mata na emergency. Emergency po to, glaucoma. Ha? Ang glaucoma, emergency kasi nakakabulag ito. Comment po kayo kung meron kayong kakilala na nagkaroon ng glaucoma, kung may kamag-anak kayo na may glaucoma.
Sa glaucoma kasi, nagbabara yung daanan ng likido dito sa mata, nababara siya, nagkakaroon ng bara eh. Dahil nagbara siya, nag-iipon yung fluid sa mata. Dahil naiipon yung fluid, nakita nyo, ang daming araw, oh. Ang lakas ng pressure. Tumataas yung pressure sa mata, kaya sinusukat yung pressure eh. Pag hinawakan mo nga yung eyeball, matigas eh. Hawakan yung eyeball niya, matigas ba? Hindi. Medyo iba ang tigas ng eyeball. Dapat gumagalaw-galaw yung konti. Kung matigas masyado yung eyeball nyo, posibleng mataas yung pressure. Tsaka sa glaucoma, may nabubulag dito. Emergency yan. Minsan may nabubulag. At ganito nakikita sa paningin nila. Ha? Ito yung normal na paningin natin. Yan ha. Ito, tingnan nyo ito sa kaliwa. Kita nyo lahat. Pero sa glaucoma, nakita nyo, ang paningin niya, yung gitna na lang. Oh. Gitna na lang. Ito, maitim na, hindi na niya makita dito sa side. Oh. Glaucoma po yan. At pag malala na talaga yung glaucoma, yung medyo serious na talaga, ayan, oh, konti na lang nakikita niya. Kaya pag naglalabo yung mata nyo, parang dumidilim sa side, huwag natin isipin na, ay, walang kaso yan, salamin lang, tulog lang yan. Baka glaucoma eh, may nabubulag dyan. Ha? So, yung sakit sa mata, binabantayan din natin. Another symptom sa mata na seryoso din. Ang hindi seryoso, yung panlalabo ng mata. Palagyan natin, ito mata nyo, ito yung vision nyo, vision. Yan, nakatingin kayo sa isang lugar. Kung malabo konti, sa malayo, farsighted ka. Kung malabo sa malapit, kung malabo pala sa malayo, nearsighted. Diba? Tapos pag malabo naman sa malapit, baka farsighted ka. So, okay lang yun. Kailangan mo lang ng salamin. Pero may pagkakataon ganitong klase ang hindi siya panlalabo eh. Wala ka nakikita dito eh. Minsan hindi mo napapansin eh. Parang hindi ko nakikita yung bagay sa kanan. Bakit ganoon? Ha? Bakit niya hindi nakikita tong sa kanan? Ba't kita lang niya yung kaliwa? Ano kaya nangyari sa mata? Malabo ba yung mata? Natalsikan ba yung mata? Natusok ba yung mata? Mali po. Ito po, serious to, ha? Pag ganito nangyayari, ang nangyayari ay posibleng may bukol o may problema sa utak mismo. Nasa utak ang diferensya at wala sa mata. Ito yung mata natin. Dito lang tayo, Doc Lisa, sa kaliwa. Ito yung mata natin. Left eye, right eye. Yung sinasabi natin panlalabo, ito lang yan. Sa lente lang, malabo. Diba? Baka may madumi dito, malabo. Pero yung pinakita kong picture kanina, ang harang niya dito mismo. Dito mismo sa pinaka-optic nerve. Katulad nito. Pag yung isang mata nyo normal, isang mata halos hindi makakita, posibleng barado dito sa number 1. Ito, barado siya dito sa number 1. No? Dito ang barado sa optic nerve. Ang tawag niyan, left optic nerve compression. Okay? Tapos naman, paano kung ganito ang paningin nyo? Kita nyo lang yung gitna. Tapos, yung pag naglagay kayo ng daliri dito sa side, hindi na makita ng pasyente. Hindi na rin makita dito. Yung kaliwa, tapos yung kanan. Posibleng may tumor sa chiasmal compression. Dito sa gitna naman ang tumor. Pakita mo, Doc Lisa. Yan, nandito ang tumor sa gitna. So, nasa loob ng utak ang bukol. Pwedeng cancer, pwedeng hindi cancer. May bukol sa utak, brain tumor. Dahil yan, nabarahan yung paningin mo. Yan ang first symptom. Kaya hindi porke malabo ang mata, okay na. Titingnan mo, baka ito ang diferensya. Masakit ang ulo, malabo ang mata, baka yan ang problema. At yung pinakita ko kanina, ang hindi naman niya nakikita, puro kanan. Puro kanan lang o puro kaliwa. Posibleng may stroke, cerebrovascular accident, na stroke. Nandito yung barado. Yan, to. Nabara yung utak dito sa likod ng mata. Ang mata natin nasa harap, pero ang nagko-control ng vision natin ay nasa likod. Ha? So, yan lang. Papacheck tayo sa ophthalmologist. Ito naman. Meron tayong mga symptoms na kala natin normal lang siya. Lalo na sa balat natin, di ba? Titignan mo, kala mo normal lang, yung mga kati-kati, yung mga pula-pula.
Pero merong mga pantal na delikado pala. Ha? Ito yung binabantayan natin. Kaya bago kayo maligo, kung may salamin kayo, at least tignan nyo yung katawan nyo sa harap, tignan nyo yung sa likod nyo, baka minsan dito sa batok, nandito sa may buhok, nagtatago, hindi nyo nakikita. Kailangan makita itong mga bukol sa katawan. Madali lang naman itong dermatology problem. Ayan, makikita nyo anong itsura ng bukol. Ito yung mga nakikita nating mga pantal. Nakasulat dito, kita mo nakasulat dito. Pag number 1, relax. Dito tayo sa malayo. Yan, layo tayo. Tingnan natin pangatlo. Yan, full shot. So pag dito, itong mga makikita nyo, medyo relax ka daw ito. Relax. Ibig sabihin, hindi ganun ka-serious. Pero pag dito sa dulo, worry. Worry, nakasulat. Sabihin, delikado yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang hindi delikado, ordinary mole. Pag ganitong mole lang, hindi siya delikado. Small lang, brown lang, pareho ang kulay. Dahan-dahan lang lumalaki, kung lumalaki man. Nunal lang yan. Pero pag ganito itsura, actinic keratosis. Ito. Parang nag-scaly, parang may umbok. Tignan nyo yung mga balat nyo, makatis siya. Pag kinakamot mo, minsan dumudugo. Babantayan natin to. Ito hindi pa naman cancerous, pero pwede siya magbago, maging squamous cell carcinoma. Binabantayan natin. Tingnan niyo yung mga balat nyo kung may ganitong itsura. Papacheck nyo sa dermatologist. Paano naman tong isa? Meron namang tinatawag na ganitong itsura. Kita nyo, kakaiba yung nunal niya. Nunal siya, pero kita nyo, hindi pareho. Dito, light color. Dito, mas maputi. Dito, mas dark. Parang may bilog pa. Non-cancerous pa siya, pero binabantayan na rin natin to. Hindi mo alam, baka magbago siya. Tawag dito, dysplastic nevi. Medyo babantayan. Posibleng magkamali, baka cancer. Pero itong pag ganito itsura, sabi dito, hindi pa ganun ka-serious. Next, ito na yung mga delikado. Pag nakakita kayo ng ganitong pula-pula sa balat ninyo, actually maliliit lang to parang kasing laki lang ng eraser ng Mongol pencil Ito, basal cell carcinoma. Very common yan ang number 1 na very common na skin cancer. At nakikita nyo yan. Madalas nagkakasugat-sugat din dyan. May sugat-sugat, tapos hindi gumagaling, laging may sugat. Tingnan nyo yung katawan nyo, baka si nanay, si misis ninyo, si mister, yung anak ninyo. Pag may ganito, papacheck nyo agad. Ito, tinatanggal to, basal cell cancer to. Next, ito serious na to. This is squamous cell carcinoma. Nakita nyo itsura niya, laging dumudugo to. Laging fresh, dumudugo. May scales, may parang warts, tapos, lumalaki din siya. Lumalaki. May umbok siya, nakaumbok. Squamous cell carcinoma. Ingat po tayo dito, Check nyo, Sana makaligtas tayo ng buhay. Baka, titingnan nyo lang, Madali lang tong dermatology. Pag nakita nyo, ganyan-ganyan na itsura, ay, nako, ipacheck nyo na agad. Napanood ko kay Doc Willie, Doc Lisa, baka cancerous. Ito po ang deadliest. Ito ang pinaka-deadly, sana naman, dasal natin, wag tayo tamaan ito. The deadliest cancer, ito, melanoma. Ito talaga, tagilid tayo dito. Itong deadliest cancer, ganito itsura, tingnan nyo lang, maitim, masyado, tapos medyo light. Tsaka kita mo, yung hugis niya, hindi siya bilog parang siya, butterfly, paikot-ikot, Medyo, kasing laki lang siya nitong ballpen sa dulo, iba't-ibang kulay, iba't-iba ang shape, at hindi pantay-pantay. Napakabilis kumalat nitong melanoma. May iba na mamatay ilang buwan lang. Kakalat yan sa dugo, kakalat yan sa katawan, at magkakaproblema tayo dyan. Okay? Sige. So yan marami na ako tinuro sa inyo headache. Kung wala kayong ganung sinasabi kong sintomas, baka okay lang headache nyo. Yung sa mata, sinasabi ko rin sa inyo, ingat tayo. Tapos yung balat nyo, titingnan nyo lagi, Minsan may pula-pula lumalabas, May pula-pula. Actually, yung palad nyo, titingnan-tingnan nyo rin, kung madilaw ba o hindi, Diba? Okay ba yung palad natin?
Actually, kami nung anak ko, mapula tong palad namin eh. Pero ganun talaga eh, siguro genetic eh, genetic. Pero merong yung masyadong mapula, may sakit din. Kaya titingnan din natin. Ito naman, yung sakit sa tiyan. Ha? Let's say, parang masakit ang tiyan, paikot-ikot ang tiyan. Ito, dito sa tiyan, oh. Ikot-ikot ang sakit. Oh, minsan nagtatae, minsan matigas ang dumi. Okay lang yon, baka nag-spasm lang, baka dudumi ka lang kaya sumasakit ang tiyan. Pero, hindi lahat ng sakit sa tiyan ay okay lang. May sakit sa tiyan na binabantayan natin na posibleng cancer sa stomach o cancer sa colon. Ito, colon cancer. Oh. Ito, large intestine. Nakita niyo yung mga cancer dito. This is cancerous. Oh. Pwedeng may cancer dito sa pataas, dito, at dito sa baba. Dito, very common ang cancer sa dulo. Colon cancer, colorectal cancer. Number 3, cancer yan sa Pilipinas. Libo-libo ang kakasakit nito. Ang sintomas niyan, minsan may dugo sa dumi. Baka nakikita yung dugo, minsan hindi mo nakikita yung dugo. Isa pa, yung pagdumi mo hindi na regular. Minsan matigas, minsan malambot. At minsan yung dumi nyo, hindi na malaki yung hugis, parang pencil na lang lumalabas. Dahil nga barado siya eh. Dahil barado siya, hindi na na-form ng malaki yung dumi mo, barado siya, may bukol dito. Paglabas ng dumi, parang lapis na lang. Parang lapis, para siyang uod na pahaba na lang yun. One day, magpapakita ako ng picture ng dumi at ano yung normal, malambot at matigas na dumi. So, yan ang mga sintomas yan. So, papacheck tayo sa doctor, may colonoscopy, para makita kung may diferensya sa colon cancer or wala. Paano iiwas sa colon cancer? Iwas lang sa matataba. Iwas sa matataba, iwas sa karne. Pwede po mag-comment kayo, gaano ba katagal kayo bago dumudumi? Araw-araw ba kayo dumudumi? Actually, mas maganda everyday. Kung sa mga babae, every 2 days. Siguro pinakamatagal, every 3 days, normal pa rin. Pero ayaw natin na dudumi kayo na once a week, isang linggo, isang beses lang. Parang hindi naman maganda yon, medyo constipated na yon. Ayaw rin natin dudumi kayo na matigas, di ba? Damihan ng tubig, damihan ng prutas. Kasi pag every week kayo dudumi, hindi kayo kakain ng prutas at gulay, ang mangyayari dyan, mag-iipon yung dumi nyo dito. Ano, mag-iipon siya. Yung kinain nyo, nakaipon dito. So, pag nakaipon siya dito na isang linggo, nakadikit yung dumi nyo dito sa balat, sa colon, pwede siya maging cancer. Kasi nakakontact eh. So, nandito na lagi yung dumi, yung mga toxin nakadikit. So, pwede maging cancerous. Pero kung dudumi kayo everyday, may exercise, prutas, gulay, gagalaw-galawan tiyan, laging malalabas yung dumi. Laging malinis yung bituka nyo. Ha? Yan ang tip natin. Ayaw rin natin gagamit syempre ng slimming pills o yung mga herbal slimming tea. Hindi rin maganda. Prutas, gulay lang at exercise. Okay? Yes. Sa puntong to, Doc Lisa, I think tingnan na natin yung mga tips mo. Okay? May tips si Doc Lisa. Ipapakita. Ito para sa ating mga kababaihan. Ito, dami natin na handa para sa kanya. Okay. Ito, nahinanda ni Doc Lisa para sa mga babae. Every year. Actually, maganda magpa-check ngayon eh. Pap smear, tsaka breast exam, pati mammogram. Yan, oh, kompleto yan. Papakita natin. Sige. Dali lang. Okay. Yes, Doc. Okay, so magandang araw muli sa inyo. Ito po si Doc Willie and Doc Liza. Ang topic naman natin ngayong araw na ito ay mga check-up sa kababaihan. So ano ba yung mga gagawin nating check-up? Pero ito po ang datos, ano? Ang cancer sa suso, sa Pilipinas, ang Pilipinas ang pinaka mataas na insidente ng breast cancer sa 197 na bansa. So 3 sa 100 Pinay ay maaaring magkaroon ng cancer sa suso. Pagdating naman sa cervical cancer,
12 Pinay ang namamatay sa cervical cancer kada araw. So, ang screening o para malaman ng maaga ay napaka-importante para mabuhay tayo, humaba ang buhay at magamot ng maaga. Para early stage pa lang, may treatment na kayo. Ano yung mga pwede natin gawin para ma-detect natin agad ng maaga? Ang number 1 dyan, syempre yung self-breast examination o yung pag-test o pag-check sa sarili. Yung self-breast exam ginagawa pag kayo ay 20 anyos pataas. Okay? So, paano? Titignan nyo muna yung anyo ng inyong suso. Yan, kailangan pantay. Hindi malaki yung isa, hindi maliit yung isa. Tapos, titignan nyo kung merong mga lumalabas na likido dyan. Tapos, pupunta na tayo sa pagkakapa. Bakit tayo magkakapa? Para alam ninyo ano yung normal na hugis, ano yung normal kapa. Ibig sabihin, normal anatomy ng inyong suso. Kasi ang suso ng kababaihan, sa ibabaw niyan ay fats. Tapos, meron tayong makakapang mga bilog-bilog. Ito yung gumagawa ng gatas kapag naging ina. Tapos, meron tayong nipple or utong. So, tinitignan kung merong lalabas dyan. Yung balat, kung makinis o parang nagiging orange o nangungulubot, ayaw natin yan. So, ang pangalawa, di nabanggit natin. Dito magkakapa. Meron kasi mga nodes dyan o kulani. Hanggang dito sa shoulder, kilikili, isasama yan sa pagkakapa. Bago kayo maligo, nagkakapa sa kalagitnaan ng inyong dalawang menses. So, pwede nyo gawin kada 15 ng kada buwan kung ang menses ninyo ay 1. So, self-breast exam para malaman kung o mahuli agad kung merong tutubong cancer. So, sana naman wala. Ang pangalawang screening, syempre, magpapa-examine tayo sa mga doktor, pupunta tayo, kasi siya din yung magkakapa. Titignan din niya yung anyo o appearance ng inyong breast. Kung pantay ang laki, kung may likido, yung mga sinabi natin. Pangatlo, mammogram. Medyo may kamahalan lang ang mammogram. Pero kapag edad 50, lalo na 50 to 69 years old, kailangan tayo magpa-mammogram. Pwede once a year or every 2 years kung normal naman. Pero kung may binabantayan kayo, or may lahi, nanay, kapatid, sister na nagkaroon ng breast cancer, kailangan yearly yon. Mga lalaki, hindi lang po babae ang nagkakaroon ng breast cancer, ang lalaki din. So, sa kanila, kapa lang ang gagawin. Pero, nabanggit nga natin, may self-breast exam, examine naman sa doktor, at pangatlo ay mammogram, ginagawa ito, 10 to 15 minutes, x-ray ng magkabilang suso. Konti lang po ang radiation nito. Konting-konti lang, kaya huwag kayong matatakot. Pag medyo bata naman, sa edad 50, meron din tayong tinatawag na breast ultrasound. So, ultrasound naman. Ito, mas non-invasive to. Mas hindi masakit. Gumagamit lamang ng sounds o ultrasound. Walang radiation, bagay sa mga 50 years old pababa. Para malaman din, kaya naggagawa ng ultrasound, kung yung nakapangbukol ay cyst o tubig lang yung loob, o kaya solid na tumor yung nandun. So, masasabi kung benign o malignant, yung hindi maganda. Ang isa pang test sa kababaihan ay yung tinatawag na pap smear. Yan. Sa pap smear, kailan to ginagawa? Ganun din, parang self-breast examination, doon sa pagitan o kalagitnaan ng dalawang menses mo. So, doon ginagawa yon O 2 linggo pagkatapos ng iyong menses. So, kumukuha ng sample at dadalhin sa laboratorio. Yan. At bago rin to, doktor po ang gumagawa nito. Isasabay na rin niya yung pelvic examination. So, doktor din po ang mag-e-examine ng inyong
reproductive system. So, pelvic exam ang gagawin. So, kakapain ng doktor para malaman kung merong mga bukol dyan at para malaman yung kung merong mga discharge or inflammation or pamamaga dito sa mga lugar na yan. So, pap smear, kailan ginagawa? Pag naging sexually active na ang isang babae. So, kung may asawa, maganda magpapapap smear tayo. Kung pwede sana, yearly din. Yung iba, nahihingian ng transvaginal ultrasound. Kung maririnig yun, ako, ano ba yun? Transvaginal or ultrasound. Ang purpose naman nito, makikita mo yung ovaryo, yung fallopian tube, yung bahay bata. Yan. So, ginagawa ito kung may problema sa regla or bleeding sa mga hindi magkaanak, or pwede i-monitor ang paglabas ng itlog doon sa mga hindi nagkakaanak at sa pagkakaroon ng mga ectopic pregnancy o kung nagkaroon ng pregnancy dito sa fallopian tube, hindi doon sa loob ng bahay bata. Anong preparasyon? Iinom lang ng tubig, 3 hanggang 4 na baso bago ang test para puno yung pantog. Kasi pag puno yung pantog nyo, mas nakikita itong lahat ng organo na ito. Bahay bata, ovary. So, mas mabilis makikita nung gumagawa ng transvaginal ultrasound. Maganda dito, walang sakit, walang radiation. Tapos, sa ating mga kababaihan, syempre, gusto ko mahaba ang buhay nyo. Ginawa natin ito para ipaalala sa inyo na dapat bantayan din natin. Bantayan natin ang ating mga sarili. Sa bahay, ano pang pwede natin gawin? I-monitor nyo lang yung blood pressure nyo. Kung meron kayong kapitbahay or anak, marunong magkuha ng blood pressure, pa-blood pressure tayo. Tapos, magtanong-tanong na rin tayo sa mga laboratory, sa ospital, or meron pong home service kung pwede, magpa-blood test tayo. Basic check-up. Ito po, CBC, para malaman ng dugo, sugar o FBS, kidney o creatinine, cholesterol, SGPT, SGOT, para kung may problema sa liver or atay, uric acid, isama na rin po ang urinalysis. So, pwede nyo pong itanong magkano, ano ang preparasyon, baka may package sa mga ospital, meron po silang mga package, ibig sabihin mas makakamura kayo. At kapag napagawa nyo na lahat to, lagi kong sinasabi, gawa po ng folder para hindi mawala. Kasi po, mahalang binayad ninyo. Sa lahat ng test na sinabi ko at kailangan to ng mga doktor, ilalagay po dito lahat ng resulta. Yan. Tapos kailangan may listahan din tayo ng blood pressure. Kasi kailangan yan. Ilagay natin petsa, oras, at presyon na nakuha. So, sana po sa ating mga kababaihan, nanay, kapatid, magulang, gawin po natin ito kasi makakasalba po ito ng buhay. So, gusto ko mahaba ang inyong buhay at maging productive tayo sa ating bansa. Pupunta na po tayo kay Doc Willie para sa next topic natin. Okay, Doc Lisa, thank you very much. Pinapanood kita dito sa laptop Ito, pinapanood kita sa laptop, may delay siya. May delay siya. May delay. Pinapanood kita dito sa laptop. Yan. Facebook Live na po natin to. May delay siya. Yan, tumayo ka na. May delay na mga 5 seconds. Anyway, ang next topic natin, napakaganda na hinanda akong topic sa inyo. Tulad na sinabi ni Doc Lisa, baka makasave tayo ng buhay, ha? Ito, tingnan natin. Ngayon naman po, so, tinuruan na kayo ni Doc Lisa, check ng breast, na magpapa-pap smear dati recommended every year pero ngayon sinabi nila mga every 3 years, okay naman. So, every 3 years nagpapa-pap smear. Ngayon po, mas gusto ko po, i-check nyo palagi ang inyong paa. Ha? Napakahalaga ng paa natin at minsan hindi natin napapansin, binabaliwala natin yung paa natin. Pero baka may sintomas na pala na may malalang sakit sa paa. Katulad nito, pinapakita ko sa iyo, Doc Lisa, minsan nagkakaroon ng itim-itim sa paa. Yan, no?
Makita nyo itong paa, may itim. Tingnan nyo po yung paa ninyo, paa ng mister ninyo, lalo na yung may diabetes, may edad, may high blood. Kung meron kayo nakikitang bitak-bitak na itim-itim dito na hindi pareho ang kulay doon sa paa ng ibang tao, posibleng may nagbabara ng ugat. Katulad nito, nangingitim siya. Oh. Dito nag-uumpisa ang itim-itim, dito sa may ankle, tapos minsan tumataas dito yung paitim-itim, yan, umaakyat. Ito medyo serious na yan, maitim. Pero yung iba, nag-uumpisa muna dito sa dulo. Okay? Ito kasi pinapakita natin yung ugat natin, yung artery. So, ito yung artery ng paa natin, nagbibigay ng blood supply, dugo. Pag may diabetes ka, hindi na nagiging normal yung artery. Ito. Pag normal ang artery, ang ganda ng daloy ng dugo, ang ganda ng daanan. Pero kung may diabetes, mataas ang kolesterol, naninigarilyo, may plaque, may barado sa loob ng artery. Kaya hindi na dumadalo yung dugo. Nagbibuild yung fatty substance, mahilig sa matataba, nagbabara, naninigarilyo. Pag nagbara na yung paa, nangingitim na siya. Kaya gusto ko i-check nyo yung paa ninyo para makita natin kung may diferensya. Meron akong papakitang picture tapos comment po kayo kung normal yung paa o hindi. Ganito po ang itsura ng itim-itim na sinasabi ko. Ganyan. Actually, yung itim parang ganito lang Ito, bahagya lang. Nangingitim. Ibig sabihin, nagkukulang na yung blood supply. Tapos dadami yung bitak-bitak. Hindi yan sa taas ng blood sugar. Lalo na kung mataas ang blood sugar mo, may diabetes, mabilis magkaitim-itim yan. At pag tuloy-tuloy yan, ang susunod na sintomas, magsusugat dito, mamamanhid. Pag nasugat, hindi mo nararamdaman. Yung iba naman, pag malala na, ito, medyo malala na to, nasugat na ito. Kulang na ang blood supply. Hindi lang nangingitim, namumula na siya. Yung iba, napuputulan ng daliri at napuputol din yung paa. At minsan, ganito rin ang isang itsura. Kita niyo, nagsusugat-sugat na siya. Hindi na niya nararamdaman. Ha? Ito yung mga more serious. Pero sa umpisa, ganito lang. Ang gagawin natin, kailangan ma-control ang inyong blood sugar. Dapat mababa ang inyong blood sugar. 100 lang. Kung may diabetes, dapat mga 126 lang. Yan ang sinasabi ko. So, ang isang dahilan kaya nagkakaitim-itim yung paa ay dahil sa diabetes. Papakita natin, ito Doc Lisa, yung mga levels. So, yan ang levels natin. Ang blood sugar, ang gusto natin, 100 o mas mababa konti. 70 to 100 ang normal. Pag lampas 100, mild diabetes na yan. Sige, dito lang ha. Okay, steady natin. Tapos, pag lampas 126, lampas 140, diabetes na yan. Yung iba lampas 180. Yan, masisira na yung katawan natin. Ito yung mga complications. Bukod sa paa, magkakaroon ng diferensya sa ulo, sa puso, at sa tiyan. Okay? Sa diabetes din, check nyo rin lagi ang ihi ninyo. Ha? Ito yung tinuturo ko sa inyo. Na pag yung ihi, pwedeng may konting bula. Pero kung sobrang mabula katulad nito, sobrang bula yung ihi, papacheck natin, baka may protina na sa ihi, sabihin may kidney problem, nagkaka-kidney problem kadalasan dahil din sa diabetes. Okay? So, i-check maigi ang paa. Ha? Pwede nyo i-comment. Pag merong ganito, control ang diabetes, pa-check up tayo sa doktor. Kasi baka barado ang ating ugat sa paa. Okay. Pagdating naman sa ihi, maganda rin tingnan yung kulay. Diba? Ang kulay ng ihi, pinakamaganda, lalo na kung mainit ang panahon, gusto nating clear, o ganito lang ang kulay, ha? Straw yellow. Pag umabot na ng ganito yung kulay, dark yellow, medyo, kita nyo, uhaw na siya, dark yellow na yan, kulang na sa tubig. Okay? Pag ganitong bright yellow naman, minsan dahil umiinom ka ng maraming vitamins, vitamin C o vitamin B. Yan, nagkaka-bright yellow. Okay lang naman yon, pero maganda pa rin inom ng maraming tubig. Pag ganito ang kulay ng ihi, orange.
hindi na ito maganda. Baka dehydrated ka na masyado. Okay? May ihi naman na cloudy, malabo-labo. Yan, binabantayan natin. Baka may bato, malabo-labo. Check ninyo. Ito, bihira lang to. May ihi na dark brown. Yan, may sakit sa atay. Ito, mas madalas to. Ihi na kulay pink. Pink o pula. Hindi naman talaga pula eh. Pink lang muna. Ito, may dugo. May kidney stones, may bato sa bato, pinkish. Sa babae, minsan nahaluan lang ng regla, pero pag yan, may dugo. Yan. Tapos merong ihi na ganitong kulay, pero very rare naman yan. Ito, yung mga may tumor, may kidney failure, ganito ang kulay. Okay? Bukod sa katulad kanina, sinabi ko yung paa, di ba? Yan ang mga sintomas na nagda-darken. Babantayan nyo rin yung paa ninyo sa lahat ng followers natin kung may manas. Tingnan mo. Yan hindi yan normal ang may manas ha. Check ninyo. Nakakatakot yung may manas. Ito normal Kita nyo walang manas. Kita ugat. Kita yung buto. Walang manas. Ito ang may konting manas. Yan mo. Tumatambok na. Sumisikip ng sapatos. Sumisikip na sapatos. Pero hindi mo pa rin halata Check nyo kung may manas kayo. Ito yung malala ang manas. Yan, ang lala ng manas. Ito, nakatambok na yung paa, nakatambok na ang binti, at mabigat na. Parang mabigat na yung paa. Okay, ito papakita natin. Normal na paa, walang manas. I-check nyo. Tapos ito yung paa na may manas. Okay. Para malaman may manas, simple lang yan, ipe-press natin. Pag na-press natin na may lumubog, na lumundo, may manas. Pag pinress natin na walang lumundo, walang manas. Pwede ko ba pakita, Doc Lisa? Yan natin sa paa mo. Pwede ba? Pangit chinelas mo. Nagulat kita. Sige, ano ka? D4. D4 model. Ay, nako, legs ni Doc Lisa. Daming ugat. Ito, yan, legs, ito. So, ito yung paa ni Doc Lisa. Tiyaga na lang kayo. Pe-press nyo dito sa may... tumatawa ka. I-press nyo dito sa may buto. Saan ba yung buto mo? Ito sa may buto. Dito, ha? Dito, pe-press natin. Parang may manas ko, ha? Yan. Pinress ko matagal at hahawakan nyo kung lumundo. Hindi naman siya lumundo, Yan, hindi naman, Yan, press ko matagal. Medyo masakit. Hindi naman nakalubog, Pag pinress ko, makita nyo yung ganito. Yan, makakita kayo na may pitting. Ikaw nga, press mo nga, Doc Lisa. Yan. Baka kailangan na tayo magpa-laser. Sama ng mukha. So, ginulat natin. Kahapon, nag-Facebook Live ako, Doc Lisa. Ang comment sa akin ng ating mga followers, ano ang comment nila? Nag-Facebook Live ako. Ang comment nila, asan si Doc Lisa? Sabi ko, may ginagawa kasama yung anak. So, pag ako lang magla-live mag-isa, hindi gusto ng followers natin. Kailangan na doon ka daw. Kasi mas gusto ka nila makita. Yan. Isa pang sintomas na babantayan natin. Yung manas pala, hindi pa pala ako tapos. Pag may manas, dalawang paa may manas pwedeng hindi delikado, pwedeng lagi ka lang nakatayo, security guard, o trabaho mo sa SM, yung mga nagbebenta, di ba, lagi nakatayo. Possible yon, may manas sa hapon, tapos sa umaga nawawala. Baka okay lang yon. Pero may manas talagang manas Yung manas na hanggang binti, yon posibleng heart failure, mahina ang puso, nagmamanas. Posibleng kidney failure, may sira ang kidney. Posible ding liver failure, may sira yung liver. Pero mas hindi ganun kadalas. So, pag may manas na serious na internal organ, internist kasi ako tsaka cardiologist, kaya ito talaga laging binabantayan namin. Posibleng heart failure, number 1, or kidney failure pag nagmamanas. May tumawag na sa akin isang pasyente, ang manas niya isang paa lang. Pag ang manas mo isang paa lang, minsan ang diferensya nandun sa paa mismo. Baka may infection sa singit, may infection dun sa binti, hahanapin nyo ano yung diferensya ng isang paa. Okay?
Ang isa namang sintomas na binabantayan natin, nakala natin baliwala lang, ay yung laging pinapawisan at minsan nanghihina. Pag lagi kang pinapawisan, maraming Pilipino may ganitong sakit. Ngayon ko lang na-discover, Doc Lisa. Si Doc Lisa, kasama siya dito. Hypokalemia. Mababa ang potassium. Maraming Pilipino may ganitong sakit. Meron nga nag-comment sa akin, Doc Lisa, nung isang araw, yung tatay daw niya namatay sa hypokalemia. Hindi nila alam mababa potassium, pagdala sa ospital, namatay. Oo. So, meron ng mga namamatay dahil sa mababang potassium. Paano malalaman na mababa ang potassium? Papa-blood test tayo. Anong sintomas ng mababang potassium? Nangihina ang muscle. Pero medyo late stage na yan eh. Nagka-cramps, pinupulikat. Yung puso, makabog. Makabog ang puso. Minsan, namamanhid. Okay? Katulad na sinasabi dito, hypokalemia, pag malala na siya, mababa na potassium nyo, abnormal heartbeat, pwedeng mag-cardiac arrest at pagkamatay. Kaya hypokalemia, common sa Pilipinas, siguro nasa lahi ng Pilipino eh. Meron talagang, marami ako nakikita eh. Tsaka isa pa, napakainit sa Pilipinas. Pag lagi ka pinapawisan, babagsak ang potassium mo. So, kailangan kakain tayo mamaya ng high potassium foods. Tapos, pag umiinom kayo ng mga slimming pills, herbal tea na pampadumi, yung dumi ng dumi, hindi rin maganda. Bababa din yung potassium nyo sa katawan. So, yung mga nagtatae, either may sakit, nagtatae, umiinom ng tea o gamot, pills na pangpatae, pwede kayo mag-hypokalemia, delikado. Lagi pinapawisan, pwede mag-hypokalemia, yung nagsusuka lagi. Ano ang gamot natin sa hypokalemia? Ito mga pagkaing mataas sa potassium. Okay? Ang pinakamataas sa lahat, itong dalawa eh. Ito yung top 2, di ba, Doc Lisa? Patatas and banana. Pero itong mga ibang mga fruits, meron din siyang potassium. Yes, Doc Lisa, ano bang dito mga mataas sa potassium sa'yo? Ang number 1 talaga, itong mga orange juice, avocado, banana, okay din, medium, and potatoes. Itong mga berdeng gulay, meron din siya, spinach at beans. Siguro, ikaw naman, Doc Lisa, experience mo sa low potassium, kasi ikaw low potassium. Ano talaga yung nagpapataas? Di ba ano yung iniinom mo? K-Lite? Paano mo ginagawa? Merong potassium tablets. Ang pangalan po sa merkado, sa mga drugstore. K-Lite po kasi ang labas sa ngayon. Pwedeng 1 tablet a day or pwedeng half tablet. So, papakiramdaman nyo or kung may bago kayong blood test, mas madali kung half or 1 tablet every day ang iinumin ninyo. Tapos, tutulungan nyo pa nitong mga pagkain na nasa screen natin ngayon. Kailangan mo din kasi yung potassium dun sa kinakain mong pagkain. Okay. Yes, Doc Lisa. Sabi kasi ni Dr. Elizabeth Montemayor, isang kidney specialist. Ito linya niya, low potassium. Sabi niya, okay ito mga potassium foods, pero nagtataka siya, bakit yung mga taong mababa ang potassium, hindi gaano tumataas sa pagkain eh. Iba daw talaga yung tableta. Pag uminom, dati pangalang Kalium, KCL, tapos ngayon K-Lite, ewan ko nga, minsan na-out of stock, delikado yan. Pa na-out of stock sa drugstore tong potassium eh. Bakita natin. So yan babantayan low potassium. Ito yung pinakita natin kanina. Doc Lisa, siguro short lang, papakita ko. Delikado yung mga bukol sa breast, Katulad dito, hindi pantay yung sa breast. Delikado yan. Baka may breast bukol, breast cancer, binabantayan natin. Pag ang may dimple, hindi rin maganda sa breast, check ninyo. Dagdag tips lang to sa tinuro ni Doc Lisa. Pag may dimpling o parang orange yung sa breast, delikado din yan. Pag yung nipple nagre-retract, bumabaliktad, binabantayan, baka may bukol sa loob. At syempre, kung may dugo lumabas, may gatas lumabas, may discharge lumabas sa suso, nakita nyo sa itsura, may bukol siya dito. Nakita nyo, andito yung bukol eh. Kaya may lumalabas na discharge. So, i-examine yung breast, yan din turo ni Doc Lisa. At ito yung isang slide ko para sa mga kalalakihan. Hindi tayo safe,
ito gagawin natin. Ako, kailangan natin ito gawin. Hindi tayo excuse. Lahat ng kalalakihan, hawakan at i-examine ang sariling gonads. Ito yung itlog ng lalaki, ang testis ng lalaki. Ito yung testis ng lalaki. Yan ang itsura. Ha? Dito yung ari, dito yung dalawang itlog, kanang, kaliwa. Hinahawakan natin yan, kinakapa to. Ha? Ang pagkakapa, dapat medyo malambot-lambot lang siya. Ha? Hugis, mabilog, malambot, at medyo bumibigay-bigay. Sa ibabaw ng itlog ng lalaki, meron kayong makakapa na parang cord. Parang tali. Parang tali siya eh. Oo. Pero meron lang siyang cord doon. Diyan dumadaan kasi yung mga semilya. So, may cord siya, pero hindi siya dapat matigas. Wala kayo dapat makapa sa testis na matigas, na parang munggo, o parang bato, o parang buhangin. Wala kayo dapat mararamdaman. Dapat malambot lang siya. Every month, sine-check. Kasi ang binabantayan natin dyan, testicular cancer. Meron kami kakilala na matay na sa cancer sa itlog ng lalaki. So, yan yung mga tips na binigay natin sa araw na ito.